So, yung computer graphics daw, it's not a top skill. Hindi siya kasama sa top skills o in demand sa mga industries ngayong 2026 and even before 2026. So, itong mga late 2020s, yan, yung pre-pandemic and post-pandemic, COVID-19, eh hindi nakasama yung computer graphics. So, okay, fine. Kung nakapokus sila sa cybersecurity, sa data intensive yung ang focus nila is intensive at saka computer security, computer hardware. Sige, fine. Pero kung ikaw ay first entry, no, yung first entry, kumbaga fresh graduate ka. At kung gusto mong kung gusto mo kasi ang dami yung aplikante sa posisyon, lalo na pag programmer kayo. Yung kasama sa top skills ngayong 2026, marami kayo dyan. At hindi ka naman nakakasigurado na kahit, siyempre, iba pa rin yung galing ka sa eskwelahan na may pangalan. Di ba? Di ba? Pero kung ang school mo is hindi naman kasing sikat katulad ng Lasal, Ateneo, at saka yung ibang international schools. No? Kung hindi ka naman kasing sikat ng mga ibang school kung saan ka graduate, iba pa rin kasi yung aminin natin, papansin kasi yung kung saan ka grad, at syempre dahil marami rin gumagraduate sa school na yun, yun ang titignan. No? So, paano ka makahanap ng niche? No? Lalo na kung may passion ka sa game development, sa 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 image, sa animation, na malaki din ang kita. 'Di ba? Malaki rin ang kita sa mga ganyan. Hindi rin biro yung bayad diyan. Oh. So, yun lang. Kasi minsan, lagi tayo nakapokus dun sa top skill eh. So, as an individual, ano yung mga skills mo na pwede kang pwede kang mapunta sa iba and then make a name for yourselves. And then after that, pag pwede ka na, you can transition back. Kasi I remember one of my mentors in teaching, si sumalangit nawa siya, si Ma'am Bobiles. No? She was telling a story na nag-a-apply siya. She was a science major. Ang major niya is science and health. Kaya nga nung naging instructor siya sa St. Francis, meron siyang yung biology. Minsan siya humawak ng biology o biological science. O di ba? Kasi ang major siya is science and health. So, nag-a-apply siya doon, pagka-graduate daw ni Ma'am Bobiles, ni Ma'am Mala, ni Ma'am Presi, di ba? Sabi nga ni Ma'am Presi, kaka-graduate siya, hindi siya ngayon mapasok doon sa Science and Health. Walang bakante. Nung time na yun, wala rin bakante sa mga school. So, nung ginawa ng principal, nung nag-hire, nakita yung transcript niya. Nakita na mataas yung grade niya sa English. So, ano yung binigay sa kanyang subject para magkaroon siya ng item o makapasok siya sa public school? English. So, hanggat mag-retire si Ma'am Bobiles, yun ang kanyang naging subject, English. No? So, that alone tells us na ano yung added skills mo. Diba? Kasi kung walang bakante, ipipilit mo. Tsaka hindi pwede ka naman din mag-freelance diba? Kung maayos naman yung mga graphics mo, diba? Hawak mo pa yung oras mo, diba? Kasi kasi bakit may course na Bachelor of Arts in Multimedia, yung sinasabi nila na walang mararating yung mga course na nakagaya ng multimedia, di ba? Para namang
ang may mararating lang na course is engineering, abogado, doktor, pero yung mga course na kagaya ng ano, wala eh, nako. Nasa sa tao lang yan. Kahit ba nag-ano ka ng engineering, kung tatamad-tamad ka naman, alam nyo na ngayon, yung sa mga engineering, o yung mga district engineer sa DPWH, o di ba, nai-involve sa korupsyon. Oh. So yun ba mabuting halimbawa sa kabataan yun? Hindi. Kasi itong ibang mga vlogger dito, basta may masabi lang. Oh. 'Di ba? Sino yung mga involved sa ano, engineer lahat 'yun. Board passer 'yun ha, pero involved sa korupsyon, hindi ko nila lahat. Oh. So wag niyo laitin yung ibang ano, dahil may nakita na kayong ganyan. So, yun lang pa.